Nagulat ako kanina kasi tinanong ko kung saan nanggagaling yung mga participants. Tapos meron pang 3 hours away from Hanoi. Ang layo-layo. So, salamat po at dumalo kayo sa embassy. Anytime po, bukas po yung embassy po para sa inyo. Medyo limited lang po yung facilities natin kasi maliit lang po yung embahada. In 2 years time po, lilipat po tayo ng mas malaking lugar. Nakasalalay sa balikat ni Mark yung paghahanap ng office space. Si Mark yung administrative officer po natin. And then, kung napansin nyo rin po, let me share with you some of the plans I have for the immediate future dito sa Hanoi. Una-una po, binabati ko yung bagong officers ng Pinoy sa Hanoi Association. It's a big responsibility po to lead an organization which is not only based in Hanoi but outside of Hanoi. So I share with you what I have been taught early on nung elementary tsaka high school po kasi presidente ka palagi, di ba? As I always been reminded by our advisor, one important thing, the success of the organization does not depend on the leadership. It depends on the members. Sabi niya, no organization will succeed if the members choose to fail. And no organization will fail if the membership choose to succeed. So si Len po nagbibigay lang po yan ng inspiration, pero nakasalalay po sa inyong lahat kung magiging successful yung programs ng Pinoy sa Hanoi Association. Ang pangalawang leksyon na natutunan ko since elementary ako mga 6 years ago, kaka-graduate ko lang kasi ng high school. Parang shared sa lahat na organization, pag naging presidente ka, vice presidente, tsaka yung mga ibang officers, at the end of the day, kayo yung nagbubuhat ng bangko. Kayo yung maglilinis, kayo yung mag-aayos. Part po yan ng trabaho ninyo. Well, sinasabi natin na nakadepende po yung success natin sa membership. At the end of the day, pinapractice po natin yung servant leadership. So, hindi tayo pwedeng uutos. Pag sinabi natin, kakain tayo na masarap, magluluto na masarap si Len kasi magbibigay siya ng example. So, let us also remember that kanina sinabi ko sa inyo, kung sigurado kayo na tutuloy nyo na, ibig sabihin nun, magbubuhat kayo ng bangko ninyo. So, isa yun. Second po, I wish to share with you yung mga immediate plans ko for the embassy. So pagdating ko, syempre alam ko yung size ng Filipino community sa Vietnam, hindi masyadong malaki. So officially, nasa 7,000, sabi ni Vice Danica, dodoble natin yan para dun sa mga pumasok na turista, tapos nag-convert into work visa. So sabihin natin mga 15,000 kayo. Yung consular section po natin nandito po sa building na to. Ginawa po itong extension. So, ang gagawin po ni AO Mark, ililipat balik yung consular dito po sa main building. So, kalahati po ng main building, andun na yung consular section. Bakit po? Para hindi na po kayo maligaw na nasa likod. Tapos, pangalawa po, picture naman po kayo ng picture sa harap dito na lang kayo entrada para paglabas niyo, diretso na kayo magpapapicture. And third, it's a symbolic way of letting you know that you are the most important thing to us. So, nasa batas po yan that the Foreign Service of the Philippines has its primary responsibility po to cater to the needs of overseas Filipinos. Pag sinabi po nating overseas Filipinos, ibig sabihin po niyan, hindi lang po yung mga nagtatrabaho dito, pati yung bumibisita, yung mga turista, etc. Obligasyon po nating tumulong. And this is where the organization comes in. We only have 12 people in the embassy, overlooking the whole of Vietnam. Siguro by April, hopefully, magbubukas na po yung konsulado natin sa Ho Chi Minh. So may kalalay po kami sa South na magkikater dun sa needs ng Filipino community. Pero yung pupunta po sa Ho Chi Minh, siguro mga 7-8 personnel lang din yun. So konti siya. So importante po yung role ng organization.
kayo po sana magiging katulong po namin para malaman po namin anong kalagayan ng mga Filipinos, malalaman po namin kung sino nangailangan ng tulong, and hopefully work with you to help those who are in need. Yung first posting ko po was in Beijing. This was in 1997 hanggang 2003. At that time, sa mainland China, there were only a little less than 1,000 Filipinos. Magkakakilala po kami. Hawak po namin yung buong China kasi 1,000 lang po yun. So, hindi ko naman pinapangako sa inyo na makikilala ko lahat kayong 15,000. Pero siguro sa mukha, susubukan po natin. Pag nakita ko po kayo sa daan, pag napansin nyo na nandun po ako, lumapit lang po kayo. Huwag nyo na po akong tawagin His Excellency. So, parang formal na lang po. So, pangalan ko po, Noel. Meron po kasi kami sa practice sa DFA, sinasabi pag ambassador, Amba Noel. May mga kasama po kami si Ambadoy, Ambading, mga ganun. Nagkaiba. Buti na lang sa akin, Noel yung first name ko, so Amba Noel. Pero may palayaw ako. Pero tumatawag noon, yung immediate family ko lang. Ilonggo po kasi ako. So pag Ilonggo po, ang tawag Bong or Boy, di ba? So tawag sa akin, Boy. Pero huwag niyo ako tawagin ang Boy. Ang Noel na lang po. So, hindi ko kayo papansin pag tinawag na ako sa nickname ko. Ang second po na gagawin po natin, napansin ko po kasi yung consular outreach ng embassy hanggang Ho Chi Minh lang. So, every quarter, si Vice Danica pupunta sa Ho Chi Minh kasi nandun yung maraming Filipino. So, ang gusto kong mangyari this year, sisimulan po natin by middle of the year, no, Danica, we will be going to other cities, hindi lang Ho Chi Minh. Ang ginagawa po natin, pag weekend, lalabas po yung consular team natin para magbigay ng serbisyong consular. So ito po yung passport renewal, authentication, tsaka pa yung legal kung meron kayong tanong. Nagkataon po kasi na abogado ako, so i-waive ko na po yung professional fee na babayaran nyo sa akin. Libre na po yung konsulta pagkasama po ako sa team. So I would have to rely on Len to let us know kung sino yung cities outside of Hanoi na mas nangangailangan, and you inform Vice Consul Danica. So naka-program po tayo ng 3 cities in addition to Ho Chi Minh for this year. But kung merong additional need, let us know. Pag konti lang po yung Pilipino, pwede natin gawin yung consular outreach every other year. Pag medyo substantial yung number, pag sinabi natin 30 to 50, pwedeng balikan natin every year, once a year. That way po, hindi na kailangang lumuwas ng Hanoi or pupunta ng Ho Chi Minh kung mas malapit kayo. Ang last posting ko po sa Ottawa, sa Canada. Meron po tayong probinsya sa Canada, ang tawag doon, Nunavut. Ito yung nasa North Pole. Ang population po ng Nunavut, mas marami pa kayong Pilipino sa Vietnam. Siguro a little more than 1,500. Ito yung mga Eskimos. Alam niyo ilan yung Pilipino doon? 7. So pinupuntahan po namin siya every other year. Kasi ang hirap lumuwas ng Ottawa galing Nunavut. So pumupunta po kami doon pag summer. Sa Canada po kasi may snow for 8 months in a year. So 4 na buwan lang po yung windows namin para mag-consular outreach. So ginagawa po natin yon. So Len, pag may nakita ka, hindi naman siguro 6 lang sa lugar, no? Siguro kung meron 20, 30, let us know, we can send a team. Hindi naman malaki yung team natin na pumupunta. Pag weekend lang po kasi, so siguro 3 to 4, enough na po yun. But the intention is to bring the services of the embassy closer to the Filipinos who do not live outside, who live outside of Hanoi. Hopefully po, makakatulong po yun sa inyo. And pangatlo po yung naisip ko, inisip ko pa lang po hindi pa po mangyayari. Kasi nung una nag-meet kami ni Amy, inimbita ko kasi yung officers ng association dito. Tapos nabanggit niya may mga Filipinos na hindi talaga makapunta ng embassy from Monday to Friday kasi nga sa trabaho.
Tapos may sinabi rin si Amy, kahit pala Sabado, nagtatrabaho din yung iba sa inyo. So parang linggo lang yung bakante. So, depende po sa resources ng embassy. Hopefully, we can make a decision by this month. Gusto ko at least once a month, bukas po yung embassy ng isang Saturday. So, kahit kalahating araw lang po, bubukas po tayo. Hindi po lahat na taga-embassy ang pupunta. May skeleton team kami, mag-rotate kami para makapag-renew kayo, makapag-notarize, authentication. At least once a month po gagawin natin yon. Hanapan lang natin kung anong Saturday in the month. Either first Saturday, second or third or fourth. Pipiliin natin. Unless meron kayong gustong numero, ano ba? First ba, second, third, most likely gagawin natin first Saturday of the month para meron. Kaya may dumating sa inyo, kaya wala, we will be open for half a day. Hopefully that would facilitate your renewal of passport, your access to consular services. Ang sunod po na gusto kong ipamahagi po sa inyo, kanina na nabanggit po ni Amy, medyo nag-adjust pa lang po ako dito sa Hanoi. Lahat po tayo dito milyonaryo pala, no? Kasi sinabi ni Amy, mag-turnover siya ng 12 million. Laki-laki. Binanggit ko yan kasi sa experience ko, I've been in the foreign service for 31 years. Palaging nagkakaroon ng konting, hindi naman away, tampuhan dahil sa pera. So, ang expectation natin kay Len, yung binigay sa kanya ni Amy, pangalagaan niyo yun. Tapos advice lang naman sa akin, make it known to all members how the money is being spent. Kasi 2 taon kayong hahawak as officers. So sana yung nakikita kong problema dati sa ibang organization sa ibang bansa, hindi mangyari dito kasi magiging transparent kayo. Million po yung hawak ninyo. Wag lang natin i-convert into peso. Pero I'm sure hindi kayo masusupresa kahit konting bagay lang. Basta pera, nagkakagulo. Kasi yung iba, kahit piso, pinaglalaban, sinasabi nila dahil sa prinsipyo. So, sikapin po natin na tuloy-tuloy po yung pag-progress ng Pinoy sa Hanoi Association. And finally po, for this year po, we are celebrating the 50th anniversary ng bilateral relationship natin with Vietnam. Napansin ko po, siguro napansin nyo rin, yung engagement kasi ng Vietnam, hindi lang yan sa government to government. Marami sila yung mga organizations at pero alam naman natin, nakasama yun sa struktura nila sa gobyerno. Pero may mga friendship association sila, mga ganon. I encourage the Pinoy sa Hanoi Association to reach out to them. Bakit? Kasi yung linkage ng people to people, yun yung pinaka-importante. Yung government po kasi, gaya sa amin, sa DFA, nandito lang po kami, between 2 years to 6 years, tapos aalis naman yung iba. Pero kayo, mas matagal yung stay ninyo dito. Kung gagayahin nyo si Benny, pinakamatanda sa embassy, 40 years na yan, nandito. Di ba? So, ang tagal-tagal. So, ibig sabihin, kayo yung link ng 2 bansa. So, makipag-link up kayo dun sa mga friendship association dito sa Hanoi, kung sama kayong bayan na nanggagaling. And then, in your capacity as officers of the Pinoy sa Hanoi Association, we can enter into projects with them. Diba, Lenpad, pwede kayo mag-bowling yung gagawin natin 2 weeks from now. Yung mga leaders po natin sa sports, di ba? Huwag nyo lang yayain ng football, medyo magaling sila sa football eh. Banatan na lang natin sa basketball, sigurado kung champion kayo ngayon. Mga ganun yung mga friendly interaction kasi yun yung nagsistrengthen ng relationship ng 2 bansa. So I encourage the officers to explore programs with your counterpart Vietnamese association.
in celebration of the 50th anniversary of the bilateral relationship. And then let me leave with this possible scenarios po for the next year or year and a half. So, alam po natin na yung Philippines po yung chairman ngayon ng ASEAN. So, ibig sabihin, maraming opisyales ng Vietnam pupunta ng Philippines. So, meron pong manggaganap na dalawang summit. So, yung head of government or head of state, usually yung prime minister ng Vietnam, pupunta yun dun sa Philippines. Kung meron kayong gustong ipaalam sa amin na importante na dapat malaman ni Presidente, ibigay nyo kay Vice Consul Daliga para makita po natin kung paano yung relationship na pwede nating strengthen further. Sa diplomacy po kasi, ang pinaka-highest form of diplomatic engagement, pag nagkikita yung mga presidente tsaka prime minister. So ang role po ng embassy, nagsasuggest po tayo ng tinatawag nating talking points na pwede i-consider ng presidente natin. Tapos pwede nating ipahatid sa kay presidente kung meron kayong nakitang something serious and important that should be known at the highest level. And I relate this to the continuous campaign of the Commission on Filipinos Overseas, yung CFO po. Every year po, nagbibigay po sila ng parangal sa mga overseas Filipinos and organization na nakatulong either to promote a bilateral relationship or to promote the standing of the Philippines here in Vietnam. Ang nangyayari po kasi, konti lang po yung nagno-nominate. So gawin po nating practice, every year po, pag may panawagan yung CFO, mag-nominate tayo sa Pinoy sa Hanoi Association. I'm sure dahil sa marami yung ginawa, pwede nating ilaban yon. Ang details po, naka-upload ko yan sa website po ng Philippine Embassy. Wala pong nawawala sa atin kung bibigyan natin ng parangal yung mga nangunguna at saka nauna sa atin sa pagtayo ng asosasyon, sa pag-strengthen ng asosasyon. So let's be generous. Ang sinasabi ko palagi in the offices that I have led, do not be afraid to ask and volunteer. Kasi dalawa lang naman yung sagot dyan eh. Either yes or no. Pag sinabing no, edi i-nominate uli natin next year. Diba? Pag yes, di okay. Nabibigay ng parangal yung kasama natin. You are all volunteers. Wala namang bayad yung pag-serve nyo sa association eh. Pero dapat, ipakita rin natin na baka kayo pwedeng gawing ehemplo sa ibang organization, sa ibang bansa. Pag pinarangalan kayo ng CFO, ibig sabihin, mababasa ng ibang organization sa ibang bansa kung anong ginawa nyo, then pwedeng lang makopya. So that would create an impact outside of Vietnam. Malalaman nila, yung Pinoy sa Hanoi Association, magano itong programa. Gawin natin dun din sa ibang bansa nila. So I encourage you to do that. Be generous. I think the deadline for this year's submission of nomination, Danica, is in May yata, no? Opo, earlier sir. Earlier than May po. Kasi may transfer po sa mga. Or baka sa April. Tingnan nyo yung website. Bigyan natin ng opportunity yung mga nag-serve sa atin na bigyan ng parangal. Huwag natin i-limit sa isa or dalawa. Kung pwede marami, bibigay na marami. Or committee, isang committee na nangunguna. Pwede natin i-nominate yung committee. Ang highlight po nito, yung awarding po nasa Malacanang. Si Presidente po mismo ang magbibigay ng award. Ang lapit-lapit lang po ng Manila sa Hanoi. Ang sabi po ng PAL sa akin, meron silang 10 flights a week galing sa Hanoi. Daily po yung umaalis dito ng 1:40 ng umaga. Pero 3 times a week po, meron po yung 1:30 ng hapon. So, nagiging 10 flights a week po sila. So, pag nag-book lang po naman tayo in advance, mura naman yung iba, baka pag may manalo, pwede magpadala ng isa doon. O kung nagkataon na may nagbabakasyon, then pwede natin sabihin siya na mag-represent ng committee or ng association or ng individual or yung kamag-anak na niiwan sa Philippines. So let us not be stingy. Huwag tayong kuripot
pagbigay ng parangal sa mga kasamahan natin. Kasi inspiration din nila yun eh. Dahil wala namang bayad sa mga ginagawa ninyo. So I leave you with those. I promise to the best of my ability to bring the embassy closer to you. I hope that you will continue to work with the embassy to reach out to the Filipinos that we have not met or we are not aware that they are in need of assistance. Please bring them to the attention of the embassy through Vice Consul Danica. Si Vice Danica po yung head ng consular section po natin. And finally po, when we reach out to others, so I would encourage Len, let us know saan pwedeng dalhin yung consular team para mas malapit po tayo sa kanila. And for all your effort, please give recognition to those who have served before you or currently serving with you or the committee serving with you. Para kasing tulong na lang natin dun sa sarili natin na malalaman ng ibang organization outside of Vietnam na meron tayong Pinoy sa Hanoi Association. So I congratulate again the new officers and members of the different coordinators and committees of the Pinoy sa Hanoi Association. I look forward to working with you. So as I mentioned, we serve for a minimum of 2 years to a maximum of 6 years in one posting. So hopefully maabot ko po yung 2 years and then baka pwedeng magpalit na po ng iba. But mientras po, anytime po, the embassy is open. Let us know how we can help you. Marami po siguro kayong kilala na sa embassy. Kasama ko ngayon nandito si Nolly po. Nasa consular section po rin siya. Si Mark po yung pinaka-importante. Siya yung maghahanap na bagong office space po natin. Tapos pag kailangan nyo magta-translate tsaka mga inside information about Vietnam, si Benny po yung lapitan po natin. 40 years po yan dito. So veterano po yan siya. Lapitan nyo. And then I look forward to meeting some of you who will be participating in the forthcoming Bowling Association tournament. Maglalaro lang po ako just for fun. So hindi talaga ako marunong. Pero siguro naman sa lahat na ginagawa natin, for fun lang naman po, no? Hindi naman kayo serious siguro. Mga serious yata kayo. So, katuwa lang po tayo. Para masaya po lahat. So, maraming salamat po and once again, congratulations po sa inyo.